Ayan, maligayang araw ng Sabado, mga kapatid. Ako po'y natutuwa na makasama po natin yung aming kinikilalang ama ng pag-aralan natin ministry kasi yan si Daddy. Daddy tawag namin, Daddy Vic, asawa ni Mami Sim. Dahil si Mami po ang laging nagpapayo sa amin at marami din pong naitulong sa ministry. So, thank you. At mas pinili mo pumunta. Mas gusto sana daw niya sa Pasay. Pero mas ginusto niyang makasama po natin. Kaya mapalad po tayo. Welcome. At alam ko ay limited yung kanyang panahon sa pagbakasyon. Thank you sa invitation. Tayo ay nakarating sa magandang church na ito. Ngayon, katulad ng na-announce, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa Christ is our righteousness. So, bakit kailangan natin itong maintindihan? Why do we need to understand this very important topic? Yung K-text po natin ay sa 2 Corinthians 5:21. God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. So, let's talk about what we call righteousness o Christ. Isa po ito sa mahalagang topic pagdating sa salvation. So, pag-usapan po natin ito, the relationship between Christ's righteousness and our salvation. According to the Seventh-day Adventist perspective, hindi natin pag-usapan yung pananaw ng iba. Ang pag-usapan natin yung pananaw ng Seventh-day Adventist. In the Seventh-day Adventist perspective, Christ's righteousness is essential to our salvation. Yan. So, bakit po mahalaga ito? There is no other way to salvation but Christ. Kailangan sigurado tayo, no? Walang tao na magkakapagligtas sa kapwa-tao. Walang pastor, ministro, o puno, o presidente. Wala pong iba kundi si Kristo. No? Kapag tayo nagkaroon ng paniwala na mayroong ibang paraan sa kaligtasan, ay malaki pong problema yan. Christ's righteousness as the only way to salvation. Adventists believe that no one can be saved through their own works. Kailangan ay kahit na doon sa tinatawag po nating obedience to the law. Salvation is purely a gift of God's grace through Christ, according to Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. So, this is our stand. Salvation is based on the Bible and according to Ephesians chapter 2. In our statement of belief about experience of salvation, number 10, experience of salvation. Sabi po, this faith which receives salvation comes through the divine power of the Word and is the gift of God's grace. To Christ we are justified, adopted as God's sons and daughters, and delivered from the lordship of sin. So, mababasa po natin ito doon sa introduction ng experience of salvation. Doon sa pinaka-summary, doon sa pinaka-unahan. Ngayon, puntahan po natin yung definition ng righteousness. Punta tayo sa number 1. The righteousness granted through Christ. So, big sabihin mga kapatid, itong katuwiran ay ibinigay o nakarating sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon. So, what is the meaning of righteousness, mga kapatid? Righteousness means being right without any blemish of sin and just in God's sight. So, ano pong ibig po sabihin nito, mga kapatid? Tingnan po natin. Yung katuwiran, ibig sabihin ay ano daw? Means it is being right without any blemish. So, walang bahid, walang anumang mancha, and just in God's sight. Ayon. So, sabi dito, we cannot attain this in our own because we are inherently sinful. Alam natin na nasa Romans chapter
3 verse 23 na all have sinned and come short from the glory of God. Lahat ay makasalanan. Walang tao na walang kasalanan. Pag may tao na magsabi wala siyang kasalanan, ay sabi ni Apostol Juan, sinungaling. Ano? Our standing before God is not the result of our own efforts, but it is a gift of grace. Ayan, ang mababasa po natin doon din nyo sa number 10, experience of salvation. So kapag binasa natin yung summary, maintindihan natin, sa summary pa lang ay napakalinaw na po nito. So ito po yung meaning ng righteousness, no? Letter B, Christ sacrifice as the remedy for our sin. Itong sakripisyo o yung kamatayan ng ating Panginoon ay ito ang solusyon doon sa kasalanan. Kasi nga lahat ng tao nagkasala. So para maremedyohan ay inihandog ni Kristo ang kanyang sarili. The sacrifice of the Lord became the solution and remedy for the sin committed by men. So ibig sabihin, hindi kayang ugawan ng paraan ng tao ang sarili niya para maligtas. No man can make a way to save himself. Wala. Hindi natin pwedeng ipagpilitan. So, sabi po dito sa, ulitin natin, no? 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Pagka binasa natin yung Tagalog, doon sa ang salita ng Diyos, ang sabi, kailan may hindi nagkasala si Kristo. Ngunit, alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya'y maituring tayong matuwid. So, tingnan po ninyo ang pagkakabaliktad. No? Christ who have no sin and was counted as a sinner so that we who are sinners could be considered innocent. Nabaliktad. Dahil sa ginawa niya, tayo ang nagmukhang inosente sa kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Nakita po ninyo yung kabutihan ng tinatawag po nating biyaya. No? The situation is reverse. Nabaliktad. Ito yung tinatawag na katuwiran sa pamagitan ni Kristo. Kaya kung ating titinan mabuti, pag sinabing Christ righteousness, ay kapag nasa atin na yon, ay tinitinan tayo bilang walang kasalanan. Dahil kanino? Dahil kay Kristo. At yan ay napakagandang balita. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, wala tayo. Walang taong, walang matuwid. Wala kahit isa. At ang ibig sabihin po, ni Apostol Pablo dito, hindi pwede natin siyang labanan. Hindi pwede natin siyang debatihin. Hindi po pwede natin siyang kontrahin. At meron sinabi pa siya dito sa Roma 5:19. Gusto ko itong mababaw na salin, dynamic, sa Tagalog Contemporary English Bible ito. Kung sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan, gayon din naman dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring ng Diyos na matuwid. So, pagka pinag-usapan yung righteousness by faith, actually, bagaman ang tingin sa atin ng mga tao, mga non-Adventist, ay salvation by works tayo. Pero pag pinag-usapan yung malalim na usapin tungkol sa kaligtasan, mas malawak at mas maganda yung ating explanation. Kaya mayroong mga Baptist, Protestante na nagugulat. Edi para pala kayong evangelical. Para ka pala kayong Baptist. Iba lang tayo sa Baptist pagdating sa pagsunod sa kautusan. Kasi doon nagkakaroon ng diferensya. Pero kung salvation, ay may hawig po talaga mga kapatid. Meron lang pagkakaiba dahil doon sa one save, always save na tinatawag. So, ito po ang tinatawag na katuwiran ni Kristo mga kapatid. Huwag natin kalilimutan. Yan yung definition ng katuwiran ni Kristo. Kaya kung hindi natin ibibihis ang katuwiran ni Kristo, yung Christ righteousness, ay wala hang mangyayari sa atin. Ang tingin ng Ama sa atin ay wala talagang kwenta hanggang ngayon. Kailan tayo nagiging mahal ng Diyos, nagiging matuwid tayo dahil sa ating pagtanggap sa ating Panginoon. So, tandaan po natin yan, mga kapatid. Tapos dito naman sa chapter 3, verse 22,
Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Hesukristo ay itinuring niyang matuwid. Ang ganda kasi pagka naintindihan ito ng tao, wala siyang choice kundi tanggapin ang Panginoon. Kasi pag hindi ho tinanggap, ay wala pong pag-asa sa kaligtasan. Tingnan po natin yung ating paliwanag sa Adventist belief. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. This is where our hope, that even though we are not perfect, God accepts us because of Christ's sacrifice. So, this is the teaching on justification by faith, the experience of salvation, as well as Ellen G. White writings according to the Desire of Ages. Binabanggit niya ang bagay na ito. The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe in Him. So, our hope lies in Him. Of course, Jesus Christ, that even though we are not perfect, God accepts us because of Christ's sacrifice. So this statement, mga kapatid, can be found in our teaching. Kaya marami ang nagtataka, bakit parang bago? Alam nyo, noon pa natin stand to. Siguro, maganda na rin, nakakatulong yung iba na kinikritics yung ating ilang mga parang bago sa kanilang pakinig. Kaya ang dahilan, lalo po natin ito nabibigyan ng linaw. So ipagpatuloy po natin. Dito tayo ngayon sa number 2, the role of faith in attaining righteousness. So, paano nga naman talaga mapupunta ito sa atin? Manifesting justification through faith. Ang ibig sabihin, our righteousness before God is not the result of our good deeds, but comes from our sincere faith in Jesus. So, yung katuwiran, ang ating pagiging matuwid sa harap ng Diyos ay hindi bunga ng mabubuting gawa. Ngunit nagmumuli ito sa ating pananampalataya kay Kristo. Tandaan po natin yan. Hindi natin ito pinagtrabahuhan. Libre ito. Paulit-ulit na idinidiin ito sa kahit na sa ating Sabbath School lesson ay nababanggit itong bagay na ito. At kung babasahin po natin itong Ephesians, halos kabisado naman natin ito. For it is by grace you have been saved. Through faith, this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Dahil doon, mga kapatay, makita po natin yung the importance of trusting in Christ. In our daily lives, we have called to live out our trust and reliance on the truth that Christ alone gives us through righteousness. This trust not only secure our assurance of salvation, but also empowers us to resist temptations and overcomes sin. Ayan, so yan ang kahalagahan, mga kapatid. Ito yung importance ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So, may mga tao na inilalagay ang pagiging matuwid sa kanilang sariling kakayanan. Pagkaganon ang kaisipan ay inaalis natin ang karapatan ni Kristo na gumawa sa atin. So, hindi po iyon tugma sa pagliligtas ng Panginoon. This trust not only gives us the assurance of salvation, ang linaw dyan, but also gives us the power to resist temptation and overcome sin. Yan. Pagka tinanggap natin itong katuwiran ni Kristo, mamaya pag-usapan po natin yung dalawa, yung imputed tsaka imparted. Kasi yung righteousness na yan ay siya rin ang tutulong para magtagumpay tayo sa kasalanan. Sabi po ng Galatians, ito ang magandang talata, no? Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Linaw, mga kapatid. Wala tayong pwedeng sabihin o pagmalagay.
Kaya narinig ko si Pastor Ray Salo ay sa Sabbath School lesson, dinidiin niya talaga. Pag may ginagawa ka, huwag mong ipagmalaki na gawa mo yon. Si Kristo ang gumawa, kaya mo nagawa yon. Kasi pag hindi si Kristo ang gagawa, ay iba po ang magagawa ng tao, mga kapatid. Hindi na ako, sabi ni Apostol Pablo, ang nabubuhay sa akin, not I, but Christ. Kasi alam nyo, ito po ang nagiging ngayon eh. Kaya ako po ay nag-decide na sa mga susunod kong mga pupuntahang church, laging related po dito. Kasi alam nyo po, maraming mga kapatid na nadadala nung baliktad ho yung tinuturo. Na meron human effort, meron tayong magagawa para sa ating salvation, para sa ating katuwiran. No? At ito po yung danger. Kasi nga, sabi ni Ellen White, mayroon pong mga misrepresent yung doctrine of salvation. At yan po ay nangyayari na sa ating kalagitnaan. So, tingnan po natin, no? Sabi nga dyan wala talaga. Kaso lang sabi naman ng iba, si Kristo pala gumawa, di, anong gagawin natin? Tatunganga na lang tayo. Tingnan nyo mabuti mga kapatid. Yan ho ay pagkontra lang para bigyan lang ng justification sa sarili. Pag sinabing si Kristo ang gumagawa sa atin, tama o mali? Tama. Si Kristo pala ang gagawa sa atin, di, huwag na tayong gumawa, tutunganga. Paanong gumagawa si Kristo sa iyo habang nakatunganga ka? Pwede ba yun? Hindi naman pwedeng, si Kristo nagtatrabaho, ikaw nakahilata. Ay wala hong ganon. O, tingnan nyo po. Sa ating pagpapatuloy, malalaman po natin ang sagot sa mga ganoong argument. Dito sa number 3, justification to sanctification. Ito na. Medyo palalim na tayo. Receiving righteousness from Christ is only the beginning. It opens the door for a continuous process of change and sanctification in our lives. So, ano po ang ibig sabihin po rito? Kaya nga, justification to sanctification. Paano po ba ito makikita sa atin? Basahin nga muna natin itong 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we all, who with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Yan. So, ang sabi ng Apostol Pablo, nakikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang unti-unting bumabago, nagtatransform sa atin hanggang sa tayo ay maging katulad ng ating Panginoon. The gradual change in us in the work of the Lord, who is the Spirit. Ito ba'y, pag sinabi bang ganun, ito ba'y biglaan? Pag sinabing transformation, transform, ito po ay hinuhubog tayo. Being transformed into His image with ever-increasing glory, ang sabi dyan. In other words, we can achieve sanctification through the help of the Holy Spirit. He is the replacement of the Lord. Ito yung sabi ng Panginoon na pag-alis ko, ay iiwan ko sa inyo yung ibang mang-aawliw. So this process is evidence that our lives are continually being shaped by the Holy Spirit. But of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, and righteousness, and sanctification, and redemption. So, tingnan po natin. Meron tayong tinatawag na imputed at saka imparted righteousness. So, pag-usapan natin ito bilang bahagi ng last part nitong ating topic. Ano nga ba itong lagi nating binabanggit na imputed righteousness at imparted righteousness? Ito ba ay magkalaban? Ito ba ay magkakampi? O ito ay iisa lang? So tingnan po natin, ano ang ibig sabihin yan? Itong imputed righteousness. So babasahin po natin itong chapter 3 verse 28 ng Romans sa Tagalog. Kaya nga, maipapasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pamamanampalataya na hiwalay sa mga gawa. So ito po mga kapatid, imputed righteousness ang
ito po ay tinatawag na justification. No? Sa panahon ito ng justification. Ang sabi po dyan, yung justification, yung pag-aaring ganap, no? Justification is separate from the deeds of the law. Ang problema ngayon ay hindi po ito matanggap. May contribution talaga, may part talaga ang tao. Pero, ang linaw naman, hiwalay. Hiwalay. Huwag natin isasama. Pag sinabing hiwalay, huwag mo samahin. So, yung imputed righteousness, hindi ko gawa-gawa ito mga kapatid. Kinuha ko po ito sa ating Seventh-day Adventist perspective nga. No? So hiwalay. Naligtas ka, hindi kita tinignan ng Panginoon na, mabait ito, ililigtas ko to. Hindi ganon. Nanampalataya ka, kaya inaring ganap ka at tinanggap ka ng Panginoon. Bakit ka tinanggap? Makasalanan ka naman. Dahil tinanggap mo si Kristo. Nagmukha kang walang kasalanan. Okay? So, dahil sa Panginoon, yan po ay tinatawag pong imputed righteousness. Kung justification ang pag-uusapan, malinaw na sinasabi po dyan na walang kinalaman ang gawa. Parang nangyari ito dito sa kay Abraham, 15:6 ng Genesis, at sumampalataya siya sa Panginoon at ito'y ibinilang na katuwiran sa kanya. Ngayon, punta tayo sa ating standard na reference galing sa Spirit of Prophecy. Meron po ba tayong batayan tungkol po dito? Kasi natapos na tayo sa Bible. O gawin nating back up yung sinabi ni Ellen White. Review and Herald, September 3, 1889. When we lay hold on Christ by faith, our works do not merit anything for us. Salvation is a free gift, but good works are the fruit of faith. So, sabi po dyan mga kapatid, kapag tayo ay nanghawakan sa ating Panginoon sa pangitan ng panampalataya, ang ating mga gawa ay walang merit. No, walang ano bang Tagalog? Di ibinibilang na gawa. Ano? Ito'y isang libreng kaloob yung kaligtasan. So, yung pagtanggap, kahit na po yung ating pananatiling nakahawak sa Panginoon, ang sabi po ni Mrs. White, hindi po ito merit. No? Our works do not merit anything for us. So, ibig sabihin, after na ma-justified, so tinanggap natin ang ating Panginoon, di gumagawa tayo, hindi po yun ambag. Hindi yun contribution sa salvation. Ito ay libre. Kaya sa lahat po na magsasabing Seventh Adventist siya at naniwala sa sulat ni Mrs. White, ay wag na itong kontrahin. Malinaw po yan. Meron pa. Faith and Works, page 101. Christ's righteousness is imputed to the believing sinner, and he is declared to be righteous before God because Christ has been made his righteousness. Ito yung imputed, ayon kay Mrs. White, ito yung imputed righteousness. Yung katuwiran, sabi diyan, ibinibilang sa makasalanang na sumampalataya at idinideklara siyang matuwid sa harap ng Diyos. Kaya nga yung imputed, mga kapatid, big sabihin, ibinibilang, itinuring na ganon. At sa steps to Christ ay ganito pa ang sinabi niya, if you give yourself to Him and accept Him as your Savior, then, sinful as your life may have been for His sake, you are accounted righteous. Ayun. So, kapag ibinigay daw natin ang ating sarili sa ating Panginoon, kahit gaano pa kasama ang naging buhay natin, tayo ay ibibilang na matuwid alang-alang sa Kanya. Christ's character stands in place of your character. Ano? Yung likas o character ng ating Panginoon ang ipinapalit sa ating character. Ikaw ay tinatanggap ng Diyos na parang hindi ka nakasala. Ang ganda you are accepted before God just as if you had not sinned. Na parang wala kang kasalanan. Grabing pag-ibig ng Panginoon, no? Kahit gaano pa karumi kasalanan. Kasi marami tayong nanonood, no? Marami pong nanonood sa atin sa iba't ibang mga lugar. Marahil may nanonood dyan na nag-backslide, sabihin na, naku, ang dami ko ng kasalanan, parang nahihiyan akong bumalik. Maraming ganyang pakiramdam sa mga kapatid natin na nagtatrabaho, hindi nakapagsimba. Hindi po ganon ang Panginoon, kapatid. Kapag babalik tayo sa Kanya at tatanggapin natin ang Panginoon sa ating
buhay. Ang sabi niya, Christ's character stands in place of our character. Ipinapalit ito. And you are accepted before God just as if you had not sinned. Ang tindi, no? Para kang hindi nagkasala. At meron pa, Desire of Ages, page 25. Christ was treated as we deserve, that we might be treated as He deserves. He was condemned for our sins, in which He had no share, that we might be justified by His righteousness, in which we had no share. So, si Kristo ay itinuring na kung ano ang nararapat sa atin. Ibig sabihin, nagmukha siyang makasalanan dahil sa atin. Bakit? Upang tayo ay tratuhin o ituring ayon sa nararapat sa Kanya. Ano bang dapat nararapat ituring sa Panginoon? Walang kasalanan. Yun ang itinuring sa atin, walang kasalanan. Tapos yung turing sa atin na makasalanan, yun na punta sa Kanya. Yan po ang ibig sabihin ng justification. Yan ang imputed righteousness. So alam na natin ngayon, yung imputed, ibinihis mo, ibinilang sa iyo ang katuwiran ni Kristo. Ikaw na makasalanan, nagmukha kang walang kasalanan. Kaya ang tawag, justification. Inari kang ganap, hindi ka naman ganap. Itinuring kang ganap. So ibig sabihin, yung justification, yan yung imputed righteousness. Punta tayo sa imparted righteousness. Imparted righteousness refers to the righteousness that Christ works in us through the Holy Spirit after we are justified. Ito yung transforming righteousness. Ito po yung sanctification. Okay? So, imputed, justification, imparted, sanctification. At ang sabi pa dito, it is a lifelong process where God transforms our character, making us more like Christ, unlike imputed righteousness which is instant. So, sa imputed, hindi mo kailangan na maghintay pa, kailangan subukin. Alam mo, mayroong mga ginagawa ngayon, bago bautismuhan yan, kailangan masubukan muna kung ba'y magsisimba. Ay, kailangan muna makitang nag-tights yan. Mali. Yung magnanakaw, nakapako doon sa cross Simba yun, nakapako na. Pero, instant, natanggap niya yung promise of salvation. So dito, iba-ika ito. It is a lifelong process where God transforms our character. Hinuhubog. Kaya nga dito sa sanctification, hindi po sinless ang tao. Hindi tinatawag na sinless perfection. Ito po ay transformation. No? Ito po ay paghuhubog sa ating pagkatao. Sunod, imparted righteousness is progressive as we grow in holiness through obedience and faith. It is not the basis of our salvation, but it is the evidence of true faith and changed life. So ito na yung sagot doon sa, totoo nga. Walang ganun. Dahil ba gumawa ka? Sa'yo yun. Hindi naman yun ang sabi ni Mrs. White. Hindi mo gawa yun. Sabi ni Pablo, not I. So, imparted righteousness ay tinutukoy po dito, no? Ito po ay ang paggawa ng Holy Spirit sa atin. Imparted righteousness refers to the righteousness that Christ works in us through the Holy Spirit after justification. Kung tanggapin natin ang katuwiran ni Kristo, yung justification, ang susunod, ito na, hindi tayo nakatunganga. At ang sabi doon, hindi ito ambag sa kaligtasan. It is not the basis of our salvation, but it is the evidence. Ito'y ebidensya, ito'y katunayan ng tunay ng pagbabago ng buhay ng tao. So, ito yung imparted, proseso ng pagbabaging banal or sanctification. So, it is not the basis of our salvation, yung paggawa, but it is the evidence of true faith and changed life. Ano pa? Ito na. Yan. Dito sa Christ Object Lessons, sa page 330, as the sinner, drawn by the power of Christ, approaches
the uplifted cross and prostrates himself before it, there is a new creation. A new heart is given him. He becomes a new creature in Christ Jesus. Holiness finds that it has nothing more to require. Ano bang ibig sabihin niyan, no? God himself is the justifier of him which believeth in Jesus, and whom he justified them, he also glorified. So, pansinin po ninyo, a new heart is given him. He becomes a new creature in Christ Jesus. Holiness finds that it has nothing more no require. Ano ang ibig sabihin niyan? Yung kabanalan ay natutupad. Yung sanctification ay hindi ho natin pagdadagdag. Yung ginagawa natin sa sanctification, hindi tayo nagdadagdag doon sa tinanggap natin kaligtasan. Ito na yung imparted righteousness. Ito na po yung isinasagawa natin, isinasabuhay natin, nakikita na sa atin, nagre-reflect sa atin yung bunga o resulta ng kaligtasan. Ayan yun. Okay? So, sa ating conclusion, bigyan natin konting detalye ito. Ano yung summary ni Mrs. White tungkol sa imparted righteousness? Dito tayo sa ibaba. It is connected to sanctification, which is a lifelong process of growing in holiness through the power of the Holy Spirit. Ano daw sabi niya? Unlike imputed righteousness, which is instant and legal, imparted righteousness is progressive and experiential. While justification or imputed righteousness saves us, sanctification, imparted righteousness is the evidence of true faith. So, malinaw naman yan, mga kapatid. Sa Philippians chapter 2 verse 13, ng Tagalog na salin, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Diyos po talagang gumagawa sa atin. Ngayon, summary of the difference. Tingnan natin ito. Dito sa aspect, mga kapatid. Ayan, imputed righteousness, tapos imparted righteousness. Yung definition, Christ's righteousness credited to us. Ayan. Yung pag-aaring ganap ay ito ay ibinilang sa atin. Sa imparted righteousness, Christ's righteousness work in us. So nagwo-work na sa atin yon. So yun yung Christ's righteousness nasa atin. Si Kristo mismo, yun na gumagawa sa atin. At role in salvation leads to justification, declared righteous. Ayan yun. Na-discuss natin yung na. Sa imparted naman, leads to sanctification, made righteous. Yan. Nagpapaging banal sa atin. Ang timing, instant, no? Yung imputed, instant. While the imparted ay lifelong or continuous growth. So, yung source, ito po yung Christ righteousness. Saan galing? Outside of us. Wala tayong kinalaman doon. Si Kristo ang gumawa niyon sa ating buhay. Sa imparted, Christ righteousness within us. Bakit? Kasi nasa iyo na nga. So gumagawa ngayon. Yung nasa iyo. Yung righteousness ni Kristo, si Kristo mismo, gumagawa na sa buhay mo. Samantala yung justification, yung imputed, galing yon, binigay sa iyo. Nasa iyo na Hindi gumagawa na ngayon. Okay? Result, we are saved by grace through faith sa imputed. Sa imparted, we are transformed by the Holy Spirit. Ayun. So, yung mga verses po natin, marami yan, pero mapupuno yan pag nilagyan natin ng madami. Okay? So ngayon, the challenge of living out Christ's righteousness. It is not enough to simply accept the gift of righteousness. We must also demonstrate it in our action. Ayun. So, yun na po, pinapractice na po natin yung bunga. Yung resulta ng pagkaligtas, pinapractice na natin. Kasi, marami ang akala, nagsisimba tayo, gusto pa natin abutin yung kaligtasan. Hindi na po, bunga na po yun. No? Obeying God's in fulfilling His commandments, including participating in evangelization. So the challenge of living out Christ's righteousness, isa po sa bahagi, mga kapatid, tandaan nyo isa sa bahagi ng pagkapakabanal o nasa sanctification process ay po, merong participation in evangelism. Ayan. Our responsibility as witnesses.
proclaiming the good news. We are called to be the light in the dark world and to declare the message that our righteousness comes solely through Christ. Our lives should testify to the goodness of God and the profound sacrifice He made for us. So tinawag tayo upang magliwanag sa madilim na sanglibutan. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po ang sanctification ay nakaupo lang tayo. Pag magsisimba ay upo, pag awit din, pag panalangin, pikit din, pag amin din, at pag uwi, wala na. Hindi ho yun ang sanctification process, mga kapatid. Ang ating buhay ay dapat matuto tayong magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Yung mag-share ka lang, yung mag-share kayo ng mga programa ng Hope Channel, AWR. Kahit huwag nyo nang i-share yung amin kung ayaw nyo. Yung iba na lang. Mag-share lang kayo. Hindi yung kung ano-anong nasa Facebook nyo. Brother Johnson, pwede pang pahingi naman ng tulong, ganito kanya na kailangan namin. Adventist din ako, follower nyo ako. Tingnan ko yung wala mang share ng pag-aaral natin kahit isa. Iba man, basketball, merong mga kung ano-ano. Abay, tingnan ko nga yung mga sa Facebook nyo. Nag-share ba kayo ng mga program natin? Malamang iba. Ay, hindi ho yun kulang. Mag-share na tayo. I-follow nyo na rin. I-subscribe nyo na rin. Para tuwing may bago, ay manotify kayo. Di ba? God could have reached His object in saving sinners without our aid. Ayan sabi po ni Mrs. White, bagamat kayang iligtas ng Diyos ang tao nang hindi tayo kasali, pero nais niya tayong makibahagi sa gawain ng kaligtasan. No? Ayan, but in order for us to develop a character like Christ, we must share in His work. Ayan, kaya nga yung iba, kahit naman hindi makapangaral, kung sobrang busy, nagsusupport naman sila sa ministry. Di ba? Ayan. The Church of Christ is organized for service. Its watchword is ministry. The members of the church are soldiers in Christ's army, and they are to work together, striving to move forward and extend His kingdom. Yeah. It is in working to spread the good news of salvation that we are brought near to the Savior. Ayan. Living out righteousness daily. Let our words and deeds show that we have been transformed by the grace of Christ. Alam nyo, ito ang sabi sa Mateo, sa ang Panginoon mismo nagsabi. At sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Ako po ay biktima dito minsan. Sobrang maraming mga bully, napapakomment na rin ako. Hindi naman pwedeng, at least hindi ako nagsalita. Nag-type ka man. Ganun din. Dapat iniingatan pala natin lahat yan. At meron akong isi-share bilang sa ating pagtatapos. Ito. Ang sabi po dito, by His death on the cross, Jesus triumphed over the force of evil. He who subjugated the demonic spirit during His earthly ministry has broken their power and made certain their ultimate doom. Jesus' victory gives us victory over the evil forces that still seek to control us as we walk with Him in peace, joy, and assurance of His love. Kung mapapansin po ninyo rito, yung salitang Jesus' victory also gives us victory over the evil forces that still want to control us to the walk with Him in peace, joy, and assurance of His love. Ibig sabihin dito mga kapatid, yung salita po dito na He who subjugated the demonic spirit during His earthly ministry has broken their power and made certain their ultimate doom. So, yung kamatayan ng ating Panginoon dun sa cross ay ito yung nagtagumpay si Jesus laban sa puwerso ng kasamaan. Siya na siyang pinasuko niya yung masamang espiritu nung nasa kanyang ministeryo. Pero doon nasa kanyang pagkapako sa cross, ito yung ganap na pagkatalo ni Satanas. So, we are fighting from victory. Nanalo na si Kristo. Kaya kung nasa atin si Kristo, wala tayong talo. Pero alam nyo po mga kapatid, mayroong doktrina ngayon. Pwede pa siyang manalo pag hindi natupad yung last generation. Narinig nyo na yan? Last generation theology. Na kapag hindi ka naging sinless, naging perfect, as in sinless perfection. Kaya may nagtuturo ngayon sa atin na kailangan yung sinless perfection. Kasi pag hindi, mananalo pa si Satanas. So ibig sabihin, kunontra niya yung sulat ni Mrs. White. Natalo na. Ito po ang libro.
The sanctuary service, hindi atin yan. Hindi yan specialista ng Adventist. Yan ay Adventist din, si Andreasen, yung nagpapalaganap ng last generation theology. Ano sabi niya? In the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and live without sin. This demonstration is the last evidence that God can ask, and that settles the controversy forever and leaves Satan without a shadow of a doubt that he is defeated. Hindi patalo si Satanas kay Andreasen. Doon pa lang matatalo. Pag lumabas na yung last generation, lahat, walang bahid ng kasalanan, as in araw-araw, walang nagkakasala. Pag hindi nangyari yan sa bayan, sa last generation, mananalo. Pero pag nangyari, doon pa lang matatalo si Satanas. Tingnan nyo kung gaano kadelikado yung doktrina ng last generation theology. If this last demonstration does not come, he, Satan, may claim the victory. Maniwala ba kayo dyan? Pag may pumunta rito at nagturo ng last generation theology, huwag niyong paniwalaan, hindi natin stand dyan. Kahit na napanood nyo sa Facebook, sa YouTube, delikado yan. Kasi si Satanas pa pala, pwede pang manalo sa huli. Kaya nga dinidiin ko rito yung righteousness, nandun yung tagumpay. Natapos na niya sa cross. Actually, sa iyo kapatid, pwedeng manalo si Satanas, pero sa iyo lang yon. Pag hindi mo ibinihi si Kristo, pwede kang matalo. Pero kung laban kay Kristo, hindi na siya mananalo. Kaso yung demonstration ng last generation, yun ang malalaman kung sino panalo. Kaya para manalo si Kristo, mapatunayan, kailangan maging walang bahid ng kasalanan sa ating lahat. Kaso ang problema, hindi natin turo yan. At isa pa, si Kristo ang sikrito. Doon sa last generation, ang sentro, sarili mo. Meron kang bahagi sa great controversy. May bahagi ba tayo ayon sa ating pinag-aralan sa righteousness? Wala. Si Kristo ang gumagawa sa atin. Nakatuwa nga ba tayo? Hindi. Ginagamit ka ni Kristo. Siya ang gumagawa. Kaya nga yung sample ko ay yung ballpen na lang. Yung ballpen. Susulat ba yan mag-isa? Gamitin. Sulat. Magmalaki ba yan? Nakasulat ako. May kamay gumamit sa kanya. Tayo, kung hindi tayo pangungunahan ni Kristo, wala mangyayari sa atin. Pero sabi nga ni Mrs. White, mini-misrepresent yung salvation. Ano ang sabi ni Mrs. White? Hindi pa panalo si Satanas? Satan saw that his disguise was turned away. His administration was laid open before the unfallen angels and before the heavenly universe. He had revealed himself as a murderer. By shedding the blood of the Son of God, he had uprooted himself from the sympathies of the heavenly beings. Na mabuhos ang dugo ng anak ng Diyos ay tuluyan niyang pinutol ang anumang simpatya sa langit. Tuluyan itong nabura. Whatever attitude he might assume, he could no longer await the angels as they came from the heavenly courts, and before them accuse Christ's brethren of being clothed with the garments of blackness and the defilement of sin. The last link of sympathy between Satan and the heavenly world was broken. Wasak na, durog na. So ang habol ni Satanas, individual. Ang sikrito, ibihis mo si Kristo. Imputed righteousness. Hindi rin nagtapos doon. Imparted righteousness. Pinapractice. Nagre-reflect sa atin yung bunga ng ginawa ni Kristo. Ayan. So last, now the Holy Spirit dwells within us and empowers us, continually committed to Jesus as our Savior and Lord. We are set free from burden of our past deeds. No longer do we live in darkness, fear of evil powers, ignorance, and meaninglessness of our former way of life. So, ang banal na Espiritu na nananahan sa atin, yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, kaya yung imposibleng mapagtagumpay natin, nagagawang posible, mga kapatid. So, hindi natin pwedeng sabihin na kaya natin, may tendency na ikaw ay ma-demoralize at mawala ka lalo ng pag-asa. Kasi kung iniisip mo maging sinless ka, ay nagkasala ka. Ano magpakiramdam mo ngayon? Hala, paano ngayon yan? Matatalo ang Panginoon. Mananalo si Satanas. Kasi hindi ko magawa. So, yun ang danger doon, mga kapatid. So, sabi ng ating Apostol Pablo, lahat ay posible sa pamamagitan ni Kristo. So nawa ay naintindihan po natin, mga kapatid, yung meaning ng katuwiran ng ating Panginoon.
Siya ang ating katuwingan. Christ is our righteousness. Pagkatapos natin na justified, nasa process tayo ng sanctification, tinatransform tayo, pero wag naman na lagi natin balik-balik din sa kasalanan. May transformation naman. Hindi po. Baka naman manalo na talaga si Satanas sa atin. Kaya nga tayo ang nasa battleground. Tayo ang pinaglalabanan. Pwedeng manalo si Satanas personally sa buhay mo. Nakuha ko si kapatid. Pwede yon. Pero ang technique, dahil si Kristo ay nagtagumpay na sa cross, ang technique ay ibihis natin yung katuwiran ni Kristo. At siya'y tutulong sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Happy Sabbath po sa ating lahat.